Welcome to Quick Take, the mini series of the Imperfectly Perfect podcast, where we embrace life's imperfection because it's not about being perfect, it's about being you. And guys, if you haven't already, please do subscribe, like, and follow sa aming mga social media accounts. We have Facebook, Instagram, and Spotify, the Imperfectly Perfect Podcast. And also, we have YouTube, Laom7668. And huwag kalimutan na meron din tayo sa TikTok, Tip Podcast 25. So guys, welcome to March 2026. Ang bilis ng panahon, March na. And of course, in celebration of the International Women's Month, ang mga bida sa istorya ngayong March ay mga babae. Women who made and dared to make a difference sa kani-kanilang mga buhay. So to start off, for this episode, mga kaibigan, we will begin with the life of Ruth. At ang pamagat ng ating kwento for this episode is Widow, the Life of Ruth in a Podcast. O, di ba? Laban Japan, third floor! Seryoso nakita mga mom and sir, no? Pero, nako'y chika. Grabe gud akong research. Ako na yung best in research para lang yun ma-achieve na to ni siya nga episode. So, let's begin. Masyado tayong storytelling sa episode na ito. Okay? So, let's start off mga kaibigan about the scene. Sino ba ang mga karakter ng ating istorya? But before that, let's lay down the foundation na ang Book of Ruth happened at the time of Judges. Sino ba ang mga judges? Ito ba ang mga court personnel na kilala natin ngayon? No. So when we talk about judges, they are the deliverer of Israel or the leaders, either military leaders or otherwise, during that time. And ano ang highlight sa panahon ng judges? Accordingly, in those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. Yun po ang nangyari mga kaibigan. So, sino-sino po ang example ng mga judges? Meron tayo si Deborah, Gideon, and Samson. So they are the military deliverers and spiritual leaders of Israel at that time. Sino ba si Deborah? Deborah, guys, is the only female judge ng Israel. And then, Gideon, isang judge na ma-remember natin sa 300. So, ito talaga ang original na 300. Gideon started fearful, but then he defeated the Midian with only 300 men. Di lang tong 300 na salida nung nakita nato sa mga salida-salida, hinigit siya ang tinawag na 300. And then si Samson is the one with the long hair. Haba ng hair. Drama. So, siya ang deliverer sa Israel from the Philistines. But he lived recklessly. Kay kusgan kani si Samson, no? Unsa gid imong sekreto nang utana si Delilah. Kung putla ng hair ni Samson, mahimo siya weak. So, gibayaran si Delilah para buhaton to, and then i-atake ang Philistine, na-capture si Samson. His story ends in both failure and redemption. Ana pa tong quote na mas daghan pa daw napatay si Samson during his death than during his lifetime. Kay nagpray siya sa Ginoo katong na-capture naman siya, nahimo na siya ang kanang prisoner sa mga Philistine. Nagpray din siya kay Lord nga, Lord, kanang for the last time hatagi ko og strength. Mo din to, nibalik sa iya ang strength ug mas kusgan pag yun, iya din tong gipang ibot ang mga poste kung nagparty-party naman ang mga Philistine kay marag na nawala na gyud si Samson ang tinik ng kanilang mga lalamunan, tinik ng kanilang landas. So nag-party-party na sila, nagpray mat si Samson, that's what I've mentioned. Iyada yung pang-ibot ang mga poste dadto og tanang nagparty including Delilah nangamatay. Mas daghan pa siyang napatay during his death than his lifetime. Okay guys, last story ang mga judges. Ako rin i-recap no, unsa ang kondisyon sa time ni Ruth nganong ato man ang gina-check karon. So gihatagan ta mo background about
ang say kondisyon sa Israel sa time ni Ruth. So, time sa mga judges, as what I've mentioned, anak ko, ang mga tao is nag-live lang sila what was right in their own eyes. Moderasyon na ta sa life ni Ruth. So, naset na to ang background. So, ang nahitabo is na-famine sa Israel ato na time, sa time of Judges. And then, akong story is upat ang atong mga main character. Isa silang pamilya. So, ang papa, ang pangalan Elimelech, ang iyang wife, si Naomi, and then, naslay duha ka anak, si Malon o si Kilion. Kini silang upat naka-decide or ilang papa naka-decide nga laoy kanang tigutom man diri sa Bethlehem. Kanang mamalhin lang siguro tag Moab. So kanang Moab is another territory nga kanang gidumala sa ilahang enemy. So kung balikan niyo ang Bible kanang mga Moabites or ang Moab kanang kalaban gyud sa Israel. And then pagkahuman nato guys, so namalhin na sila, namalhin sila Moab. Pag-abot dito sa Moab, isang masakit na pangyayari ang naganap. Namatay si Elimelech. So nahimong widow ngayon si Naomi. After that, nagminyo na dayon ang duha ka anak nila. Si Malon, nakaasawa siya og Moabite, ang pangalan kay Ruth, bida ng ating storya. And then, si Kilion, na kaasawa siya og ang pangalan kay Orpa, Moabite gihapon na siya. So, pila ra may mga adlaw nagligid kini og nahimong mga tuig, char. Guys, nanapoy sad nga nahitabo. Namatay si Kilion og si Malon. So, karon nanatay tulo ka widow, si Naomi, then iya ding daughters-in-law nga si Ruth og si kanang Orpa. So, sa mga kondisyon nila aning tulo ka widow, guys, wala sila'y income, wala sila'y male covering. So, kabalo ba ata sa una, diba? Nga ang male gyud ang above over the female. So, wala sila'y male covering and no legal protector. And maoning ginaingon po sa ancient Israelite society nga ang widow is economically vulnerable. So, maong gi-command specifically ang mga Israelites to care for the widows, for the orphans, and the strangers. So guys, pila ra may istorya, char. Kailangan ako ni dalion kay marag taas kay ang mga checkahan mga mom and sir. Si Naomi naka-decide nga mobalik na sa Bethlehem kay nakadungog siya nga ni prosper na po daw balik ang Bethlehem or ang Israel in general. So, yang giingnan ang yang daughters-in-law nga si Ruth og si Orpa nga mo ni go, return each to your mother's house. The Lord deal kindly with you. At first, si Orpa og si Ruth nga, ano sila? No, mother. Wala magkuan, Disney. No, mother. Ano sila? Surely, we will return with you to your people. Pero si Naomi, ana siya nga, guys, char lang guys, dili, daughters. Are there still sons in my womb that they may be your husbands? So guys, nag-study gyud ko no para lang gyud mag-deliver sa inyo ha ang unsa ibig sabihin ani mga gipamulong ni Naomi. Guys, this time Naomi is referencing to the levirate marriage or what we call the yibum. Amor mag-Korean, yibum. Guys, ana dinhi what it meant ang levirate marriage. A deceased husband's brother had the duty to marry the widow. Muna. Second, the firstborn son would carry the dead man's name. And the third is, this preserved the land, the lineage, and the inheritance of that deceased husband. So basically, Naomi is saying, there's no legal mechanism left for me kay tigulang naman ko. Ana siya, bisan pag makaanak ko karon o kining anak na ko, mudak ko para asawahon mo o i-redeem ang kamo as a widow and ang property, kanang physically impossible kay tiguang na si Naomi plus walang-wala gid siya. You already know the condition that I've mentioned kay widow man. So, pila ra may istorya, si Orpa nibiya o nibalik sa iyang pamilya sa Moab. Then si Ruth, ni-insist gid siya. Ana si Ruth nga, Naomi or mother, no. Where you go, I will go. Your people shall be my people, and your God, my God. Mo nang giingon ni Ruth. So this is a covenant language. A covenant sa atong legal terminology, obligation on contract. This is a contract, but this is deeper than a normal contract. Ruth
stayed without obligation. Not law, but love. Laban lang gid si Ruth, no? Wala naman siya obligation nga mauban kay Naomi. Kaya in fact, si Naomi may obligation sa iya nga i-provide siya husband. But bukal na loob ang gibuhat ni Ruth out of love nga uban kay Naomi pabalik. So, ato na ta guys sa atong chapter 2 kay medyo taas kay ang chaka. Chapter 2, pila naman ni ka minutes, oy. Dili na ako makitaan pila na ka minutes pero laban Japan third floor. So, pila na may istorya na abot na si Naomi ug si Ruth sa Bethlehem. And then, ang mga tao kay, wow, excited. Ana sila nga, is this Naomi? Ana. Si Naomi na yung check ka is, ana siya, do not call me Naomi. Call me Mara. Ang ibig sabihin sa Naomi, guys, is pleasant. Pero ana si Naomi nga, tawagan na lang ko yung Mara. Mara means bitter. So, dili na ako na-realize dahil nga katong Mara Clara nga salida sa una. Diri di ay nag-ugat or basta inspiration ni siya. So, ana siya nga, I went out full but I came back empty. Kaya namatay ang husband, namatay ang mga anak, walang-wala na siya, wala pagid iyang property. And it is worthy to take note nga ang pagbalik ni Naomi ug ni Ruth sa Bethlehem is at the beginning of barley harvest. Unsa mga importante man ang mga barley harvest, ma'am? So, this implies, number 1, provision. Number 2, possibility. And number 3, quiet hope to begin again. Subaybayan natin ang sunod na mga nangyari. So, ang sunod na nangyari, guys, is about gleaning. Unsa man ang gleaning ng hagdaw, mga ma'am and sir. Para makasurvive, si Ruth is nang hagdaw sa kinsa man to ni mga barley farm. And accordingly sa Jewish law context, naana didto ang kaning mga tagiya og mga farm giinstrakan sa Torah or sa Jewish law nga dili nila hutdon ang kanang kung mag-harvest sila, di nila hutdon tanan. Dapat mag-leave sila sa corners of fields. Second, di na nila balikan ang mga forgotten sheaves. And number 3, katong mga na-dropped na mga grain, di na po nila balikan. Nga naman, para aha man na siya, ma'am. This is reserved for the poor, the stranger, and the widow. And kabalo mo guys, si Ruth na-qualify atong 3. She was poor, she was a widow, and she was a stranger. Kaya tagang Moab siya, diba? Naa sila sa Israel, ani karon. So, diri ang kilig nga part, dapat makilig mo ani. Ang nahitabo karon, guys, is one day Ruth happened to glean in the field of Boaz. Sino ba si Boaz? Another main character, mga kaibigan. Si Boaz is what we call the Gibor Chayel. Ano ang ibig sabihin ng Gibor Chayel? I don't know if I pronounce it well or correctly, but kebs na lang. He is a man of standing, character, and influence. Kung naay mga chibol sa mga K-drama, mga wow, mayaman, gwapo at iba pa. Kini si Boaz, he is the most eligible bachelor at that time. And then si Ruth dito nang hagdaw sa iyang field. Oh my gosh, so kilig. Love story na ni siya, no? Ang sige check ni Boaz kay Ruth. Ano si Boaz nga? The Lord repay your work. Under whose wings you have come for refuge. Ang grabe yun, formal lang masyado si Boaz. And then kana nga time, guys, bottom line, Ruth sought refuge under God's wings, but that time, he met Boaz. Sino kaya siya? Abangan sa susunod chapter. Okay, ato na takaran. Ano ang role ngayon ni Boaz? Kung aha ng hagdaw si Ruth. Boaz is what we call the kinsman redeemer. Ano ang ibig sabihin ng mga redeemer dyan, mga mom and sir? Okay? So, ana si Naomi nga, kabalo ba ka Ruth, nga si Boaz is what we call Goel, a kinsman redeemer. And unsay background ani guys, ang kanadang Goel, mga mom and sir, is mauni ang ilahang mga purpose or mauni ang pwede nila mahimong role sa isa ka widow. 1, redeem family land. 2, marry a widow to preserve the lineage. And 3, protect the family honor. And accordingly, naapa mo daw, dapat ang closest relative ang naay capacity nga mahimong kinsman redeemer. So,
grabe ka bright si ano no si Boaz. Um Niadto siya sa city gate, iyang gipang-gather ang mga elders. And then gi-invite to niya katong kinsman redeemer nga first priority nga mag-redeem nga mahimong guwel. Iyang giingnan nga um sir, char lang, wala mo'y pangalan kanang ikaw ang kinsman redeemer para ma-redeem ang property nga panag-iyahan ni Elimelech kasi Elimelech man gyud ang katong asawa ni Naomi. Kung i-redeem nimo ang property ni Naomi and iyang family, dapat pinyuan po di mo si Ruth. Ni balibad ma'am sir ang katong first nga naay karapatan nga mag-redeem. Iyang giingon is di na ko na kaya kay marag financially risky. Akong ihatag sa imo ang right nga mag-redeem. So, ang ilahang customs before, ihatag nila ang ilang sandal, sinyalis na nga nanay close na ang deal. So, gihatag atong first na naikarapatan mag-redeem ang iyang sandal kay Boaz, meaning ato, akong gi-waive, okay gamit og mga legal term, akong gi-waive akong right nga mo redeem, ikaw na lang redeem sa property ni Elimelech together with the widow. So, unsa nahitabo guys? Boaz redeems properly, legally, and publicly. Wala na ulaw si Boaz. Bisag widow si Ruth, publicly, iyahang gi-redeem at the city gate ang property and si Ruth. This is not Romans first mo, di lang ginikilig-kilig. This is righteousness first. Boaz did the right thing. Balik taga may flashback, maong nabuhat ni Boaz no, kay kung ikaw ang kinsman redeemer, na buhaton na act, nagibuhat na act si Ruth. So, katong time nga nahuman na ang harvest, flashback gamay, kanang happy na kay si Boaz dayon. Mana ang party, mana ang celebration, natulog din siya dito sa marag sa heap of wheat dito din. Ana si Naomi kay Ruth nga para mabalaan ni Boaz nga magpa-redeem ka or gipili nimo siya as kinsman redeemer, dito ka matulog sa iyang tiilan sa under the feet of Boaz. So ang nahitabo, nahubog na si Boaz, then nakita ni Ruth nga ay dito natulog. Dito din siya natulog sa tiilan ni Boaz na yun. Nakaalipungatan si Boaz mga around midnight. Nakita niya si Ruth dadto. Ang gibuhat ni Ruth is, before pa nakamatay si Boaz, is gi-uncover niya ang feet. Meaning na si Ruth is gusto magpa-redeem kay Boaz as kinsman redeemer. So, ang nahitabo guys is, ana din si Boaz nga kanang buhaton daw niya ang tama. So, motong gibuhat niya guys nga dito sa city gate, gi-announce gid niya publicly, gi-redeem niya properly, legally sa city gate ang property. Appeal po si Ruth as the widow sa katong deceased. So, ana guys, then, tsada kaya ang istorya ni Naomi, bitaw nga, mga girls, diha, relax. Tsada kaya ang word nga gingon ni Naomi nga, the man will not rest until he settles the matter. Ano bitaw? So, ang tao nga para sa imo ha, gyud mga babae nga naminaw karon is, he will do what is right if he is really into you, or kung mao ginang giadam sa Ginoo para sa imuha, buhaton niya unsa ang tama and he will do it. So relax lang siguro ta. Ana lang yun. So mga kaibigan, padayon na kita no. So moadto na ta karon sa continuation sa ating story, the reversal from widow to lineage. Ang nahitabo guys is gipakaslan ni Boaz si Ruth. Oh my gosh, kilig. Joke lang. Kilig kayo. And then sila'y anak, ang pangalan sa ilang anak kay si Obed. And then later on, si Obed nay anak ang pangalan Jesse. And then later on pa yun, si Jesse nay anak ang pangalan David. Yes! Si David ni siya. Katong David versus Goliath, mauni si David. And then later on, diha sa line ni David, naborn ang lineage ni Jesus Christ, the Savior of the world. O diba? Unsa atong ma-learn aning life. Ang life, guys. Ang life ni Ruth. Ruth was a Moabite widow, but her name is written into redemptive history. So, naatay 3 key life lessons for Women's Month. Number 1, he said, the covenant. He said is greater than obligation.
Di ba? Na-learn nato sa obligations and contract that an obligation is a juridical necessity to give, to do, or not to do. Pero katong gibuhat ni Ruth is greater than contract. Kamo siya obligation in the first place. It is what we call covenant. Ruth teaches covenant loyalty beyond requirement. Love that stays. Faith that chooses. And then, sana pag sa ending, good katong gigunita na ni Naomi ang iyang apo nga si Obed. Ana pag itong mga tao nga nag-praise na kay Naomi karon sa iyang success na kanang si Ruth is more than 7 sons ang iyang pag-love o iyang loyalty kay Naomi. And then second lesson guys is your lowest season is not your final identity. 'Di ba? Usahay, makainguntang murag napabani ka humanan ang atong mga problema. But then let's take the life of Naomi as an example, katong mother-in-law ni Ruth. Ana si Naomi sa iyang sitwasyon tong pag-abot niya sa Bethlehem nga, call me Mara. Ano bitaw, bitter na kay siya sa life. But then, heaven said, Naomi, you are a grandmother of kings. Diba? Naka-mention ko nga si David. Mo nang kuan anak ni Jesse nga anak ni Obed, and then si David iyang anak si King Solomon, and later on ang kings sa Israel didto ang genealogy sa kay Obed. Daghan pa daging mga kings later on. And ang pinaka-ultimate king yun guys sa linya ni Obed ngadto kay David is si Jesus Christ, the King of all kings, the Lord of all lords. Diba? Ikaw nga gi-consider nga outsider na himong parte sa linya, sa legacy ni Jesus Christ. What a privilege. So that leads me to number 3. Number 3 is outsiders are not excluded from destiny. Gitawag biya outsiders sa Ruth kay Israel ba ni nga story nga Moabite biya siya, taga Moab biya siya. But her story shows, one, faith can override past labels, widow pa gid siya, not to mention. And number 2, covenant loyalty rewrites identity. So unsa man ang atong pinaka last take for this quick take, murag dili na quick take. Okay? Ruth began as a widow, as a foreigner, and as someone with no legal standing. But God turned it around and she became a redeemed wife, wife ni Boaz, a restored daughter, daughter-in-law ni Naomi, and a generational legacy. For Women's Month, Ruth reminds us, you don't need perfect beginnings. You need faithful decisions. And sometimes, your greatest act of destiny is simply refusing to walk away. Sadahan ko ng last. And sometimes, the field you're leaning in is the doorway to your future. And that's it for today's quick take. Grabe, guys. Ang ating mga chikahan. Thank you for staying, guys. And if you haven't already, please don't forget to follow, like, and subscribe sa aming mga social media accounts. We have Facebook, Instagram, and Spotify, the Imperfectly Perfect Podcast. And of course, we have YouTube, Laom7668. And huwag kalimutan, meron din tayo sa TikTok, Tip Podcast 25. So guys, thank you for being with me. I hope na naagapin mo sa sunod o ma-enjoy ni. And stay beautiful, stay imperfectly perfect. See you soon!